Hello mga ka-legit Daver Gods! Another updates po tayo patungkol po dito kung saan ay wala or nasaan nga ba itong si Mr. Buboy Villar, ano? Totoo nga bang pinagpahinga na siya? Or ano pa mang dahilan? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magsimula sa ating updates, of course, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Daver Gods natin na lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na panonood at pagsubaybay. And this time ay updates po natin patungkol po sa nangyari kanina dahil ngayong araw nga ay nagkaroon po or ito po yung unang araw kung saan idinidinig po no sa Marikina Regional Trial Court ang kaso na i-file ni Miss Jenny Pere against Tape Incorporated and GMA Network. Yun po yung kaso ng copyright infringement at itong week na to ay makikita nga natin na talagang didinigin na po ito sa korte. Pero meron pong mga ilang news na naglabasan na hindi lang po si Miss Abraham Garduque ang magiging legal counsel or attorney po ng Tape, bagkus ay magdadagdag pa sila ng panibago. So sabi tuloy ng ilang mga commentators parang hindi raw kinaya ni Miss Abraham kaya kumuha na po ng panibago, ano. And this time, ito na nga, pag-usapan natin to kasi ngayong araw po ng October 23, 2023 ay napansin po natin dito sa G sa Gedli kasi kung matatandaan lagi nating nakikita no si Buboy Villar nakasama po ni Yorme na umiikot po sa bawat barangay dito sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar. But ngayong araw nga napansin ng ilan na tila baga wala si Buboy, na hindi po siya normal sa lahat ng mga nanonood, ano. Tuloy na pag-iisipan na si Buboy daw di umano ang tinutukoy ng ilan sa mga blind items sa pagpapahingahin. Hindi natin alam kung ano po yung dahilan kasi nga 'di ba parang iniisip po nila dahil nga daw po ang binigyan lang talaga ng long-term contract ay itong si Paulo Contis at si Yorme, ang dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno. Ngayon, napansin natin na iba na yung kasama niya kanina at hindi ko po siya kilala, sorry. Kasi parang bagong artista lang to na ipinasok nila. Parang GMA Sparkle ano to or if I'm not mistaken is isa rin siya sa mga artista dito sa GMA na pinasisikat nila. Ngayon, ang depensa po ng ilan na kaya daw wala si Buboy dahil kasama si Buboy sa ikutan, 'di ba? Meron po silang parang ginawa nilang yung show ni Herman Moreno noon na parang may Monday group, Tuesday group, Wednesday group, ganon. So, parang kasama po si Buboy dun po sa ikutan. So, ibig sabihin, hindi talaga kumbaga hindi po siya neregular, no? Hindi po sa regular na papanood dito sa EAT. So nangangahulugan lang talaga na walang plano ang Tape na irregular itong si Buboy. Talagang kasama siya sa mga ikutan. So hindi po ganun ka-establish at kalaki yung sinasweldo niya sa Tape. Kaya naman, ngayong araw kakaiba po yung kasama ni Yorme na talagang pinagtataka ng lahat, ano, kasi sabi nga nila ito raw pong itong segment na lang nito ng Tape Incorporated ang tanging pinanonood ng ilan sa mga viewers. Pero kung susuriin natin dito po sa YouTube channel po nila, yung pag-upload pa lang nila, meron lamang 28 views. For 8 minutes or 15 minutes, may 28 views pa lang siya, no? At sa, sa Free TV naman, pag nagla-live sila, dito lang medyo tumataas ng kaunti, which is parang nasa laylayan pa rin siya ng viewers na nanonood po sa EAT ng live. Tapos, dito naman sa It's Your Lucky Day, ni Luis Manzano na ipinalit sa It's Showtime, mukhang nagiging laylayan na rin. Kasi kung dati, pumapangalawa po ang It's Showtime, ngayon, medyo, parang, na sila, magkapares na sila ng viewers nitong generic Bulaga.
At syempre po, yun nga, isa sa mga iniintriga ngayon kung totoo nga kaya na si Buboy nga ay talagang pagpapahingahin na ng tuluyan. Kasi parang feeling nila, hindi raw nagiging effective. Yun ang komento ng ilan sa mga bashers. Hindi natin alam kung totoo po yung mga balita na yun. O mamaya naman, pinagpahinga lang, parang katulad lang din kay Zombie na iniintriga na tatanggalin na dahil hindi na nakikita sa dito po sa sugod ba mga kapatid, pero kinonfirm naman ni Zombie na hindi totoo yung balita dahil nag-live siya at sinabi niya sa kanyang live na magkita-kita tayo sa EAT. So which means na talagang kabilang pa rin siya. Pero this time wala pong paliwanag eh. Pinanood ko kasi tong pinaka-latest sa G sa Gedli nila na may title na Ha Baby Bagong Kasama. Yan o, nakalagay bagong kasama ni Yorme sa G sa Gedli Itbulaga October 23, 2023, which means eto na po siya na po yung makakasama ni Yorme. So, nasan ngayon si Buboy? Mukhang tinanggal na ata si Buboy dito. Hindi ko alam kung for the entire show or baka naman nagkakaroon lang sila ng parang rotation or makikita or mapapanood natin at masasaksiyan natin yan bukas ng Martes, no? Pag nadaan tayo dyan, makikita natin kung sino kasi nakalagay dun sa caption may bagong kasama si Yorme, which means na talaga nagpalit na po siya ng kasama. Kaka-interview pa lang naman dito kay Buboy na talagang privilege daw siya na nakasama niya si Yorme dito po sa nasabing segment na ito. Tapos biglang tinanggal siya, no? And isa rin sa mga nakikita nating dahilan, maaaring yun nga, nagbabawas-bawas na din sila, no? Hindi man nila aminin, hindi man, kumbaga parang in denial pa rin sila sa part na yan, eh. Parang dinideny pa rin nila na hindi raw sila or mas nasa mabuting kalagayan daw yung mga empleyado nila kahit pa may mga rotation na nagaganap. So anyways, narito na nga ang ilan sa mga komento po ninyo na nanggaling mismo sa inyo patungkol po sa last update natin. At puro pa shoutout lahat yata yung nakikita ko dito sa comment section natin. Unahin natin si Onyx Denarp. Sabi niya, good evening po madam. I'm watching from Hong Kong. Ayan. So shoutout natin ang lahat ng mga legit subscribers, viewers, and Davercats natin sa Hong Kong. Hello po sa inyong lahat dyan. And good evening din po sa inyo or good morning na ba? Alam ko parang parehas ng time yata ang Pilipinas at ang Hong Kong. Anyways, good evening po. Sabi ni Bernie Bern TV, thank you sa updates po. Pa-shoutout po ulit, Bernie Soriano del Rosario at sa aking asawa na si Terry del Rosario at sa mga anak po namin ay Naret Rose, Thea Rose, and Reb John del Rosario. Solid, legit Davercats po kami. More power po and God bless. Ayan. So, hello po sa inyo pong buong pamilya. Ito po yung nagsasabi siya na parang habang nanonood siya, nandun yung mga anak niya sa tabi niya at nakikinig, ano. Shoutout natin ng buong pamilya ng nito pong Del Rosario family. Hello po sa inyong lahat. Thank you for watching, guys. And of course, Miss Willie Beth Dioso. Sabi niya, kami na nila yung trademark ng merchandise. Nagtinda na sila ng mga baso at payong sa Divisoria. Kay Sir JDL naman, trademark ng entertainment. Yun po kasi ang pagkakamali nila. Yes, nakapagparehistro po sila, totoo po yun. Pero yung kanilang registration ay inander po nila sa merchandise, which means na parang mali yung kanilang pinarehistro. Kaya ngayon, kahit po may registration sila, may possibility na talagang mapunta pa rin po yun kay Sir Joey dahil iba po eh. Parang iba yung kanilang nirehistro. Doon po sa categories na nirehistro naman ni Sir JDL sa trademark ng Itbulaga. And of course, sabi naman ni Mr. Malyari Mascareñas to, hi, good morning. I always watching your vlog. Always pa-shoutout naman sa next vlog mo. God bless you and your family. Shoutout natin si Mr. Malyari Mascareñas who always watching and lagi pong nagko-comment dyan sa comment section natin. Rodolfo Bautista also said, pa-shoutout na rin. Sabi ni Nathan Wade de Vera, shoutout kay Darren sa nakapakasipag mag-upload ng video. Pahingay-pahinga. Wag mapapagod at puyat kaka-edit. Bigla siya tumatawa. Thank you so much, Mr. Nathan Wayne de Vera. Yan, salamat po sa inyo pong palagi ang panonood at pagsubaybay sa mga videos po natin. Of course, wag niyo pong kalimutan na i-like
i-share at i-subscribe nyo na rin po yan kung hindi ka pa nakasubscribe. Kasi nakikita natin sa ating sa ating analytics na karamihan sa mga viewers natin hindi pa po subscriber. So kung hindi pa po kayo nakapag-like, share, and subscribe, don't forget to like and subscribe. And of course, please visit me and follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.